Oras sa buong Pilipinas, ganap na ang 14 na minuto bago sumapit ng alas 2 ng hapon. Wala bang follow-up dun sa sunog? Anong alarma na? Alright. Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong talakayan ngayong hapong ito. Well, para pa rin po sa ating mga babayan, alam po ninyo na matindi po ang init ngayon. Temperatura kahapon nakapagtala po tayo ng mga 36.6 degrees Celsius. Sabi nung ba nating kababayan, oh my God, sobrang init. Yung meron akong download na application sa phone, para siyang thermometer. Abi pumalo nga siya ng 37 kahapon. Kaya akala ko expecting mo kahapon nang i-announce sa pag-asa mga 37. Pero almost na-reach niya yung ganong level ng init. Ay hindi ho biro ho yan, mga babayan, di ho ba? Sabi nga ng pag-asa kapag na pumasok tayo sa 38 degrees Celsius and 3 consecutive days na 38 degrees, ang meaning po niyan ay heat wave. So, dapat dalas-dalasan po natin ang pag-inom ho ng danom o tubig. Kung kayo pinasa loob ng bahay, of course, di ba nararamdaman natin na uuhaw tayo kagad? Huwag na ho natin paabutin na tayo mauhaw. Siguro mga few minutes na talagang kailangan nating uminom. Meron kasi tayong parang built-in na naman po na sensor sa ating katawan. Nasabihin sa'yo ng utak mo, uminom ka na. Baka yung katawan mo, kailangan na niya. So, inom ka. Alright? And what more kapag kayo po'y nasa labas ng bahay, it is better na dalas-dalasan ng pag-inom. Magdala ng danom o H2O water kung saan po kayo nagpupunta. O di ho ba? Kaya yan ho. Doon po sa mga kababayan po natin na nakaramdam nga po nitong mga dizziness and all other effect, siguro konsultahin din po ninyo ang inyong mga doktor. Baka iba na rin po yan. Ngayon, kung wala namang problema, doon tayo papasok sa kabila, sa other dimensions, di ho ba? Doon sa mga tao, kababayan natin na sabihin nating visionary, so may mga visions na maaaring nangyayari, kesyo may ganitong mangyayaring calamities whatsoever. Mainam po yan na isulat lang as journal. Ilagay po ninyo, magkaroon kayo ng journal, di ho ba ngayon? Kapag may nangyari ho, at least alam na ho ninyo yung span of time bago nangyari po yung problema. And siguro kapag nakita po natin yung pattern, kasi meron po yung pattern, iba, 1 week before, the day before, 3 days before, minutes before, seconds before, yun lang. Wala ka ng pagkakataon para ma-warningan. Right? But, in fact, kapag meron po kayong ganyan mga visions or any precognitions, ang the best na lagi kong sinasabi ay let's pray na hindi mangyari yon, and let's visualize na maganda yung magiging daloy ng buhay sa particular na lugar. Kung identified po yung lugar, dapat ganun. Wag na ho nating palakihin pa. Kasi the more na ini-inject natin sa ating isipan, and sa isipan ng ibang tao na mayroong ganitong mangyayari, the more na nagkakaroon, lumalakas yung puwersa, o nagkakaroon nga dahil nga po sa tinatawag nating collective consciousness. Kapag nagkaipon-ipon po kasi yan, lalo nagmamanifest po yan. Ngayon, kung alam po natin na hindi maganda o bad yung maaring event na mangyayari, siguro let's visualize yung opposite nun, yung mas maganda. Right? Para hindi humangyari. Kung mangyari man yun, hindi maiwasan na mangyari, kasi di naman natin pwedeng. Meron nga binabanggit dito, yung any event na universal or sabihin natin galactic or planetary, mahirap na po natin kasing baguhin o
i-reverse. The best thing na maaari magawa natin to minimize, maging minimal po yung effect. So the best, mag-meditate po tayo and let's meditate na maging maganda yung susunod na mga araw natin. Kaya nga lagi nating suggestion, let's do the meditation every day. The daily meditation could help us, yung ating buhay, yung ating planet, na maging maganda yung buhay natin dito. Sa kabila na mayroong mga nangyayari, mga sakuna, explosion, bombings, earthquakes, storms, whatsoever, at least minimal yung effect sa atin. O di ho ba? Yun ho yung lagi hong binabanggit. Di ba kasi nami-misinterpret tayo kapag tayo against sa mga visions or prophecy, or any apocalyptic theories whatsoever. Hindi po tayo totally against. We can accept such ideas or any vision, pero gumawa po tayo ng paraan na i-reverse po natin. O di ho ba? Huwag na po tayo mag-inject ng fear, ng takot. Di ba? Para hindi mangyari ho yun sa reality ho natin. Unless na gusto na ho ninyong magbabay sa Earth. Goodbye, Earth! Kayo na lang mauna, huwag na kayo mandamay. O di ho ba? Ayan, nako, may nag-text from Mindanao. Grabe talagang brownout dito sa Mindanao. Parang pinabayaan na kami ng gobyerno. Total, malapit na may election. Gagandi na rin po kami. Talaga, 7 to 8 hours na po ang brownout sa Mindanao. Wow. And not wow. Grabe talaga yun, no? Kayo ba makakatiis ng 7 to 8 brownout? Sa bagay, kung tutusin, nung hindi pa usong kuryente noon, walang problema eh. Di ba? Merong abaniko. Pamaypay. Pag matindi ang init, ano? Pero ngayon, dahil sa nasanay po tayo na mayroong power supply, may kuryente, dahil sa meron tayong mga appliances, meron tayong mga gadget whatsoever, yun, kapag nag-brown out, di natin magagamit yung mga yan. Back to basic tayo. Walang gadget. Wala lahat. Nako, talaga naman, hindi better life yung ganun. May text pa. Talaga naman, ano to? Ask ko lang po, may kalaman. Hindi ko, ano yan. Hindi ko expertise yung organs. I think the organs parang combination of ano yan, parang mixture of crystals, minerals na pinagsama-sama sa isang parang iba, kinorteng triangle, ayan. Ako lang lagi ko lang ano rito yung GD crystal ho natin. Para sa akin, prove na rin po natin mga babayan yung effect ng GD crystals natin sa sickness, meditation, spirituality, etc. Kaya yun po. Basically po, ang crystal ay malaking bagay po. Wag natin ipagwalang bahala, di ho ba? May mga moonstones. Kanina narinig ko si Morley, si Sylvia ba yung guest niya? Ayan. Opo, Ma'am Flor, kayo na susunod. Yeah, si Ma'am Flor, nasubukan niya yung GD crystal natin. Hindi siya makapagsalita. Pinainom ko pinagbabaran ng crystal. Yeah, nakapagsalita na wala yung bara sa lalamunan. Ayan. Iba naman po kasi, kapag hindi naniwala, it's okay, wala nang problema doon. Kung naniwala, better, no, diba? Tayo naman dito, wala namang pilitan, Alright? Ngayon, doon po sa nangyari po sa atin, ulitin ko po, sa nalalabiho nating ilang minuto ho ng ating pagtatalamitam sa ere. Yung nangyayari sa ating kapaligiran, may mga lindol, may bombing sa Boston, may explosion sa Texas. Ano pa ba? Yan, earthquake. Yan. Matinding init ngayon. Diba? Kasama ho yan sa tinatawag nating climate change. Di ho ba?
Kaya lang, siyempre, individually sa atin, abay gumawa po tayo ng paraan na makapag-share po tayo sa ating Mother Earth. Na yan. And also, spiritually, makapag-share din po tayo. We can, isama na po natin sa prayer ho natin yung ating mundo sa pangkalatan. Hindi lang po yung individual prayers ho natin na tayo nagwi-wish. Ganito po sana, Lord, sana manalo ako sa loto, mga ganon. Sana makagraduate na, ganon. Sana matanggap sa, hindi. Well, okay ho yun. Kaya lang, dapat isama rin po natin yung pangkalahatan, yung para sa lahat. Hindi lang po individual, di ho ba? And also, kapag tayo po nanalangin, wag po nating kalimutang magpasalamat. Right? Sabi nga, when we pray with gratitude, tayo ho'y nagpapasalamat sa ating pong lumikha. Yun po yung isang way na ina-affirm na po natin sa ating mga sarili nung ano man ang hinihiling po natin, ay natatanggap na po natin. Yun po yun. Don't forget, mag-meditate lagi, learn meditation, and, dun sa, i-plug ko lang yung aking website, www.raysibayan.com. Ayan.